Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay growth, paglago. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang bilisan kahit gaano pa tayo kasipag. May mga prosesong hindi sumusunod sa ating schedule, hindi napapasunod ng ating kontrol, at hindi nasusukat ng ating pasensya. Sa gitna ng ganitong karanasan, tahimik na nagsasalita ang ating ebanghelyo ngayon at iniaalok ang isang salitang kayang buuhin ang buong mensahe. Growth, paglago. Ikinuwento ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang talinghaga. Parehong simple, parehong pangkaraniwan, at parehong malalim. Una, ang magsasakang naghahasik ng binhi. Pagkatapos maghasik, siya'y natutulog at gumigising araw-araw. Tumutubo ang binhi, umuusbong. Ang usbong nito humahaba ang tangkay, nabubuo ang uhay. Hindi niya alam kung paano nangyari ito. Dumating ang ani, hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa misteryo ng buhay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ikalawa, ang butil ng mustasa, pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit kapag itinanim ay nagiging pinakamalaki sa mga halaman at nagiging silungan ng mga ibon. Sa dalawang larawang ito, malinaw ang mensahe. Ang kaharian ng Diyos ay lumalago kahit hindi natin ito napapansin. Umuusbong kahit tila walang nangyayari, at nagiging malawak kahit nagsimula sa napakaliit. Ang paglago sa kaharian ng Diyos ay hindi dramatic sa umpisa. Ito'y tahimik, mabagal, at madalas nakatago. Ngunit, ito'y sigurado. Ito'y tiyak. Sa isang mas malalim na pagtingin, tinatamaan nito ang isa sa pinakamalalim na sugat ng ating panahon. Ang pagkasabik sa agarang resulta. Gusto natin ng mabilis na pagbabago, agarang sagot, instant at tagumpay. Kapag hindi natin nakita ang bunga, iniisip nating bigo tayo o wala nang saysay ang ating ginagawa. Ngunit ang ebanghelyo ngayon ay paalala. Ang paglago ay hindi palaging nakikita, ngunit ito'y totoo. Sa unang talinghaga, mahalaga ang papel ng magsasaka. Siya ang naghahasik. Ngunit pagkatapos nito, may hangganan ang kanyang kontrol. Hindi niya kayang pilitin ang binhi na tumubo. Hindi niya kayang utusan ang lupa. Ang kanyang gawain ay maghasik at maghintay. Ito ang isa sa pinakamahirap na aral sa pananampalataya. Gawin ang dapat gawin at ipagkatiwala sa Diyos ang bunga.
Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng pagkilos. Ito'y pagtanggap sa hangganan ng ating kakayanan, ng ating kapangyarihan. Ilang beses na ba tayong naghasik ng kabutihan? Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, ngunit tila walang nangyari. Ilang beses na ba tayong nagdasal, nagtiyaga, nagpatawad, nagpakumbaba, at pagkatapos ay nagtanong, may silbi pa ba? Sa ganitong mga sandali, inaanyayahan tayo ng ating ebanghelyo na magtiwala sa proseso ng paglago. May mga binhing tumutubo sa ilalim ng lupa habang tayo'y natutulog. May mga pagbabago na sa puso ng tao na nangyayari ng tahimik, hindi agad nakikita, pero totoo. Ang ikalawa, na talinghaga, ang butil ng mustasa ay lalong tumitimo sa ating karanasan. Maliit, halos walang halaga sa simula. Sino ang mag-aakalang ang napakaliit na binhing ito ay magiging silungan ng mga ibon? Ganito rin ang kaharian ng Diyos. Minsan ito'y nagsisimula sa isang maliit na oo, isang tahimik na panalangin, isang simpleng kabutihan, isang desisyong tapat kahit walang nakatingin. Ang paglago ng Diyos ay hindi nakasalalay sa laki ng simula, kundi sa katapatan ng pagtatanim. May lalim din ang pahayag na ang mga ibon ay naninirahan sa mga sanga. Ang paglago ng kaharian ay hindi lamang para sa sarili. Ito'y para sa iba. Kapag ang kaharian ng Diyos ay lumago sa isang tao, siya'y nagiging kanlungan, pinagpapahingahan ng pagod, tinatakbuhan ng sugatan, pinagtataguan ng mga natatakot. Ang tunay na paglago ay laging nagiging mapagbigay. Sa atin pong mga personal na buhay espiritual, madalas nating maliitin ang maliliit na simula. Iniisip nating hindi sapat ang ating ginagawa, hindi sapat ang ating kakayahan, hindi sapat ang ating pananampalataya. Ngunit ipinapaalala ni Jesus, ang kaharian ay nagsisimula sa maliit. Ang mahalaga ay ito. Ito ay itanim. Ang hindi itinanim ay hindi kailanman tutubo, gaano man ito kaganda sa isip. Ngunit ang itinanim kahit maliit ay may potensyal na lumago ng higit sa ating inaakala. May isa pang mahalagang punto ang ebanghelyo. Ang paglago ay may panahon ng pag-ani. Hindi ito walang hangganang paghihintay. Darating ang oras na makikita ang bunga, ngunit ang pag-ani ay dumarating sa tamang panahon. Hindi kapag tayo ang nagmamadali, kundi kapag ang buhay ay handa na. Sa pananampalataya, may mga yugto ng paghahasik, paghihintay at pag-ani. Kapag minadali natin ang proseso, napuputol ang paglago. Kapag iginalang natin ang panahon, nagiging buo ang bunga. Mga kapatid, sa antas ng simbahan at ng ating lipunan, ang ebanghelyong ito'y paalala rin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi agad nagiging istruktura o kapangyarihan. Ito ay nagsisimula sa mga pamayanang tapat, sa mga taong marunong maghintay, sa mga leader na hindi naghahabol ng papuri kundi ng katotohanan. Ang tunay na pagbabago sa lipunan ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na hakbang na pinagtatawanan o minamaliit. Ngunit kapag ito'y mula sa Diyos, ito'y lalago. Sa huli, ang ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi natin kailangang maging balisa sa bawat araw na tila walang nangyayari. Hindi natin kailangang mawalan ng pag-asa kapag ang bunga ay hindi agad nakikita. Ang Diyos ay gumagawa kahit tayo'y natutulog. Ang kaharian ay lumalago kahit hindi natin naintindihan ang lahat. Ang ating tawag ay manatiling tapat, maghasik, magtiwala at maghintay. Ang paglago sa kaharian ng Diyos ay hindi ingay. Ito ay buhay. Hindi ito laging nakikita. Ito ay totoo. At kung
Pagpapatuloy tayong maghasik ng kabutihan, katotohanan at pag-ibig, darating ang araw na magugulat tayo. Ang maliit na binhi ay magiging tahanan ng marami. Magnilay tayo, magpalalim tayo. May mga bahagi ba sa ating buhay na gusto nating madaliin ang bunga, imbes na magtiwala sa proseso ng paglago ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa paalala na ang iyong kaharian ay lumalago sa iyong panahon. Turuan mo kaming maging tapat sa paghahasik at mapayapa sa paghihintay. Palakasin mo ang aming loob kapag hindi namin agad nakikita ang bunga. Gawin mo kaming maliit ngunit tapat na binhi ng iyong kaharian upang sa iyong biyaya kami maging kanlungan ng iba. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.